Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, ah, Webes Santo ngayon, bukas Biyernes Santo. Speaking of mahal na araw, ito ay nagva-viral ngayon. Nangyari ito nung linggo ng palaspas. Ito Yung, tapos nagpatugtog sila ng hawak mo ang beat. May ano ba to, may copyright. Just in case na may copyright yung music, no, i-mute ko tong part na to. Pero panoorin natin. Kasi nagpatugtog ng hawak mo ang beat eh. Wait lang, ano ba yung Palm Sunday? I-research nga muna natin. Palm Sunday. Ito, ang nakalagay dito, Palm Sunday daw ay yung Christian holiday na sineselebrate yung triumphal entry ni Jesus Christ sa Jerusalem. Diba? Alam ko parang ano yan eh, celebration nga yan eh. Yan ba yung nakasakay siya sa donkey tapos ano? Naiintindihan ko naman kung bakit nga naman na nagpatugtog sila ng ganyan kasi ang hawak mo ang beat ay masayang tugtog ano. Na parang kaya lang no, hindi naman ako Katoliko. Depende pa rin sa authority ng Katolisismo kung bibigyan nila ng pansin to o hindi, or yung mga kababayan natin na Katoliko mismo ay may sarili namang opinion. Actually, lahat may sariling opinion. Pero kung akong tatanungin, no, ano eh, pagka ganyan na religious gathering, ano, at yung ihiwalay muna natin yung kasi sa loob ito ng simbahan eh, di ba? Ang awkward lang siyang panoorin. Although nawala naman akong pakialam kung paano nyo mas maganda sana. Meron namang mga music na pang celebration na hindi ganyan eh. Kasi yung tugtog na hawak mo ang beat kasi nakatatak sa akin yun na ang nakikita ko sumasayaw doon yung mga babae na labas ang dede na gumaganon-ganon tapos alam mo na yung mga pakembot-kembot, hindi siya pang ano eh, hindi siya wholesome ang dating sa akin ha. Ewan sa inyo. Kasi mas nakilala ko yung tunog na yun sa mga ganun eh, yung sa TikTok na papanood ko, yung mga nagba-viral sa ano. Sa akin lang ano, hindi siya angkop. Pero kung wala namang problema ang ano diyan, ang pamunuan ng simbahan, eh di okay lang, 'di ba? O yun ay opinion ko lang naman. Mas maraming music ang pwedeng gamitin kasi kung gusto mong maghayag ng ano, ng lalo na pag religious activity na ganito. Marami naman modern music na ano na pwedeng gamitin siguro. No, na may magandang kasi talaga min ano eh. Oh, gusto sigurong bigyan ng modern twist ni Father, no? Sa akin lang hindi lang swak sa ano ko. Pero again, sino ako para kontrolin 'yan, ano? Isa pamunuan nila. Kung ano yung sasabihin ng pamunuan ng Katoliko, di okay lang. Kaya lang syempre yung mga kapwa nyo Katoliko, may ibang hindi na gustuhan. Tingnan nga natin yung comments. Huwag kayo magbibitaw sa relihiyong Catholic yan ang tumpak.
walang bawal, lahat magsaya-saya. Nakakawalang gana magsimba na sa Catholic ngayon. I believe in the KJ si Lord, baka nakangiti pa nga eh. Malay na, sa bagay, no? Malay mo, naintindihan naman ni Lord na ano. Tsaka ako na lang to huhusgahan tong mga to. Wala namang masama kung masaya lang sila para sa akin. Oo, may mga nagtatanggol naman eh. Kaya lang nawawala kasi yung pagiging ano, solemn nung lugar. Hindi naman kasi disco yan eh. Ba't ba makulit ano kung wala namang problema? Di okay lang. Di kasi natanong kasi ako kung ano masasabi ko. Inuulit ko ha, kung okay lang yung sa pamunuan ng Katoliko, di okay lang. Walang problema. Next, ito, hottest issue ngayon, yung sa broke boys daw. Ano to? Make a nigga act right, broke boys don't deserve no pussy. I know that's Ito. right. Big bag. May copyright ba yun? Ay, meron. Broke boys daw don't deserve no So, parang sinasabi niya, hindi daw deserve ng... Tingnan natin opinion ng iba doon sa broke boys, ha. Broke boys. Parang hindi deserve magkaroon ng babae ang broke boys. Yung don't deserve Kifi. So, meaning parang ang dating nun, kailangan may pera muna bago magkaroon ng girlfriend, ganon. Kasi ano eh, kasi ano, parang yung pagkakaroon kasi ng relationship kasi, naiintindihan ko yung 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 pananaw ng ibang babae. O nga naman, pipili ka rin lang naman yung may pera na sana, no? Pero nafi-fail maintindihan ng iba, ang pakikipag-relationship ay hindi lang excuse me, hindi lang dahil sa pera. 'Di ba? Yun ay tungkol sa relationship niyong dalawa. Yung relationship na yun pwedeng magtulungan kayo, 'di ba? Gawin yung inspirasyon ng isa't isa para ma-achieve yung gusto. For example, no, yung yung boyfriend mo tamad. O yung gusto mong lalaki tamad. 'Di ba? Parang ikaw yung magiging motivation niya eh. Na ma-achieve ang mga bagay na hindi niya pa na-achieve. At doon, pag naging matagumpay kayo, parehas kayong uunlad. 'Di ba? Ano, ganun ba ka Parang binibigyan, pagka ganun kasi binibigyan niyo ng presyo yung pagkababae niyo eh. 'Di ba? Para bang ang pag-ibig ba ay para sa mga lang? Para sa mga may pera lang? Ganun ba ibig niyo sabihin? Kasi parang ganun kasi yung message na hinahatid eh. Yung broke boys. Parang don't date broke boys. Parang iwasan niyo yung mga broke boys. Yung broke kasi pagiging walang pera yun, di ba? Kasi sa love kasi hindi lang naman pera ang pwede mo ibigay eh. Meron kang boyfriend na sobrang yaman. Ginagawa ka lang namang robot. 'Di ba? Puro kontra sa'yo. Hindi ka bigyan ng suporta sa ginagawa mo. 'Di ba? Iba pa rin yung tanggap ng boyfriend mo yung ginagawa mo. For example, ganito, no? Ikaw ay tindera sa palengke. Nagkaroon ka ng boyfriend na mayaman, hindi broke. Tapos, every time na iharap kaya sa mga barkada niya, para lang hindi siya mapahiya, pagpapanggapin ka. Diba? Gusto mo ba yung ganon? Or halimbawa, dahil mayaman yung boyfriend mo,
ayaw ipasama yung pamilya mo dahil mga mahihirap nga lang kayo. Pag gusto mo ba yung ganon? Or halimbawa, hindi kayo mahirap, nakilala ka ng boyfriend mo bilang isa kang GRO, 'di ba? Isusumbat sa'yo ng boyfriend mo yung past mo. Hindi ganun kasi ang ano eh. Akala nyo nasusolve lahat ng pera eh. Importante pa rin yung personality nung makakarelasyon nyo. 'Di ba? Kung may pagkukulang man financial yung magiging boyfriend mo ngayon, magtulungan kayo. 'Di ba? Kung mahal niyo ang isa't isa, hahanap kayo ng ano ng way para makaahon. Parehas kayong aahon. Kasi yung mentality na ganyan, yung broke boys don't deserve kifi. Ano yan eh, mentality ng gold digger yan eh. 'Di ba? Mahiya naman kayo. Kaya alam nyo, ang mga nagiging successful na ganito, no, wala akong against sa mga Pilipina na nagkakaroon ng asawa na foreigner. Pero sometimes kasi, nagiging failure yung relationship dahil ang nagiging foundation pera eh. Pero may mga kakilala ako na na bagamat nagkaroon ng asawa na foreigner, talagang strong sila kasi yung babae nakilala talaga na hindi siya nakilala na yung pumunta sa Pilipinas, yung nakachat. Ay, paano ba? Sorry. Hindi yung mahirap sa Pilipinas na iaahon. Hindi ganun eh. Nakilala niya, for example, nagkita sila sa ibang bansa, no, na itong si babae ay nurse na talagang meron na siyang trabaho na stable, na nabighani yung foreigner na lalaki do sa talagang pagiging independent woman ng Pinay. Kadalasan yun yung mga nagiging successful eh. At matatawa ka minsan pagka ganon, under pa nila yung yung asawa nilang foreigner eh. Nababatok-batukan pa nila eh. 'Di ba? Doon ako mga hanga doon sa mga yung hindi makaporma yung mga Pero pagka halimbawa pinakasalan dahil sa pera, makikita mo diyan minsan sila yung ina-under nung asawang foreigner. 'Di ba? Well, yun ay observations ko lang naman, 'di ba? Kaya iba pa rin talaga yung yung ang foundation ng relationship niyo. Hindi yung pera-pera na yan. Secondary na lang yan. 'Di ba? Kumbaga na extra option na lang yan. Halimbawa, may manliligaw ka na as babae, may manliligaw kang dalawa. Parehas naman silang mabait. Parehas silang masipag. 'Di ba? At ikaw din naman, independent woman ka naman. Siyempre, mamimili ka, doon ka na sa medyo mapera talaga, practicality. 'Di ba? Pero kung hindi mo papansinin yung ugali at nakatuto ka lang sa pera, hindi maganda 'yon. 'Di ba? Wag nating gawing culture 'yan na aanuhin niyo yung babae. Ay sasagutin yung lalaki base sa kapasidad ng bank account. Kasi hindi lang pera ang kailangan mo mabuhay habang buhay kapag may kasama kang partner. Hindi lang pera. 'Di ba? Yung pera na yan eh. Kusa na kayo magkakaroon yan sa bunga ng pagtutulungan yung dalawa. Proven naman yan. Hindi siya yung magiging practical ka, sagutin mo. Mas marami pang ang failure na relationship na ganyan eh. Yung sinagot dahil mapera. 'Di ba? Then marirealize mo hindi ka pala maligaya. Mas gusto mo yung simpleng buhay na lang. 'Di ba? At least simpleng buhay, nagagawa mo yung gusto mo. 'Di ba? Anyway, anong tingin niyo dito? Nagva-viral kasi ito yung mga broke boys daw. Don't deserve kifi daw.
So yan lang muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.